Okay, welcome to part 4 ng natin, built-in function PHP. So, next natin is doon naman tayo sa type conversion. So, ito yung data type conversion natin. So, first, meron tayong lima na i-discuss under ng type conversion. So, first, unahin muna natin yung strval. Okay? So, basically, ang ginagawa ng strval is convert yung variable to string. Okay? So, makikita nyo dito, dito, kaya inuna ko to kanina, itong checking, ipapasok natin siya dito. Okay? During discussion, ipapasok natin yung checking. So, like ganito. So, pwede lagay natin dito is, kung string ba siya, yan, kagaya nyan. So, pag dito, i-check natin kung totoo nga bang na-convert siya sa string or integer pa rin. Okay? So, like ganito. Sandali. Echo. Lagay natin. Yan. So, ganyan. So, ito, meron tayong isang sample natin. Meron tayong variable na 1, 2, 3, 4. Then, strval. So, ibig sabihin, i-convert niyo yung variable na to string. Okay? So, first, tanggalin muna natin to. Yan. So, ang output niya is 1, 2, 3, 4 pa rin, pero string na daw siya. So, paano natin gamit itong code na to, ma-check natin kung totoo bang nasa string na siya. Okay? So, kunwari, wala, tinanggal natin to. Okay? So, parang pinasa lang niya lang. So, pag in-output natin yan, pag in-output natin yon, same din na 1, 2, 3, 4. Pero, kung papansinin sa code, integer pa rin siya. Kasi wala namang nangyaring string, strval. Okay? Pero pag, so para mas sure natin, i-checking natin kung string ba or yun. So pag nira natin yung code, so blanco siya. So para mas sure natin na string, gagamit tayong isInt. Okay? IsInt. So pag kinira natin yung code, yan, 1. So string na talaga siya. String pa din. String pa din siya. Okay? So okay, dito balik natin yung strval. So, balik natin dito. So, the strval, convert niya to 1, 2, 3, 4 na integer to string. Tapos, di sa baba, meron tayong checking kung string na ba talaga siya. So, pag nira natin yung code, ayan. So, string na talaga siya. Okay? So, hindi na siya integer. String talaga mismo. So, kaya yun yung purpose. Kaya nun ako tong checking. So, next is, may another example tayo. Is tong number 2. So, meron dito, yan, float naman siya. Check natin kung strval, convert natin. Then, pag nila natin siya, yan, 12.34 pa rin. Pero, check natin kung string na ba talaga siya. Okay? I-check muna natin kung is float. Kasi float siya eh. So, i-check muna natin kung is float na siya. Then, pag nilaman natin yung code, empty. So, ibig sabihin, false na. Check natin kung string na. So, pag nilaman natin yung code, yeah, string na siya. Okay? So, yun yung ni strval. Kino-convert niya to string. So, let's say, ito naman. Null. So, yan yung null. So, check natin. Yun. String na siya. Wala siyang value kasi nga null. Check natin kung
check na ano natin, yan, kung is null, yan, pag nira natin, yan, null siya. Okay, true. So yun yung strval, kina-convert niya to string. So next natin sa strval is yung intval naman. Okay, so yung intval, so ang ginagawa naman ni intval ngayon dito, string, kina-convert niya to integer. Okay, kagaya nito sa example natin, convert natin to itong string na 1, 2, 3, 4, convert natin to integer. Okay, so pwede tayong gumamit pa rin nung kanina. Yan. So pag nira natin tong code, string, ay hindi pala, ito na pala, yan. So pag nira natin, empty siya kasi nga hindi na siya string, na-convert na siya sa variable, sa integer. Okay, pero pag is int, palitan natin. So ang chine-check natin is itong dating string siya. So pag nira natin yung code, yan, integer na mismo daw siya, 1, 2, 3, 4 na integer, hindi na string. Okay, so another example, ito, integer, yan. So yan, pag inano natin 12. So bakit 12? Kasi convert niya yung float from float, convert niya to integer. So ang kukunin niya lang is yung whole number. Okay, so check natin. Sige, hindi na natin check. Okay na pala yun. So yun, i-convert niya lang to, so yung floating point to integer. So kahit anong data type yun, pwede natin i-convert to integer. Okay, so next natin, ito namang float. So same lang siya ng ano, so gaya nito, 1, 2, 3, 4, 123.45, convert niya to float. So ang output natin is 123.45. So yun yung syntax niya, float val, tapos yung variable. So para ma-check natin, echo, so ulit yun, ito pala, copy natin to. So float val, yan, float val. So float val, yan. So string, dati string natin is string, tapos ano natin to, yan. So output natin, so empty na siya kasi hindi na siya string kaya false siya, hindi na siya string. So ang kailangan natin i-check is kung float pa ba, yan, or kung double is double. So same lang yan is float is double, same lang yun sila. So parang alias lang. So run natin, ayan, so true siya, 1 is true. So since na-convert na to float. Okay, so paano pag pag int siya, convert to int. So ang output nito 1, 2, 3 expected. Okay, kasi kukunin niya yung whole number. Then yung sa baba hindi siya float, since hindi na daw siya float, integer na siya. So kaya ang output natin is blank or false. Okay, okay. So next natin is yung boolval. Okay, boolval. So ang ginagawa ng boolval, yun, chine-check niya kung tawag dito, a boolval is used to convert a variable to to a boolean value. Okay,
So, ngayon ito, meron tayong variable na integer value na 42. Tapos, boolval daw na integer. So, ang output natin, the boolean value is true. Okay? So, bakit true? So, dyan pumapasok yung sa ano natin, sa empty. Kagaya ng sa empty. So, paano pag 0? Lagyan natin 0. Ay, hindi muna pala 0. Let's say 10. Okay? So, pag in-output natin yan, true pa rin siya. Paano pag 0? Okay? Paano pag 0? False na siya. Paano pag null? Pag null siya. Okay? Pag null, false. Pag array na empty, yan, ang output niya, false. Pag yung ano na string, yan, false. Pag empty string, false siya. Pero pag may laman ba, yan, true. So dyan pumapasok yung kanina natin sa empty. Okay, yung boolval pumapasok. So pag yung mga empty string natin na equivalent to false, yung 7, pag ginamitan nyo ng boolval, ang return niya is false lagi. Pero kung may mga value siya, pero kagaya nito 0.0 na float, ang output niya is false. Pero pag 1.1 kunwari, ang return niya is true. Okay? So yun yung dito. So ang checking niyan ito. Kaya hindi siya 1 o 0 pala kasi 1 or empty kasi nga lagay tayo dito para mas makita niyo yung output. So, kung true daw, display is true na string, then kung empty, false na word yung display. So, wala namang kaso dyan. Okay. So, next natin, next example pala, yan, yung kanina sinabi ko. So, pag ginila nyo yan, false siya kasi empty array. Okay. So, wala na palang pinagkaibang example to. So, same lang. So, next natin is yung next and last pala, set type. So, set type pala. Merong dalawa, may kasama yan. Meron yung get type. Okay? Pwede tayong may gamitin na 2-on-1 pala to. So, may another function tayong pwedeng gamitin na get type. So, get type, kinukuha niya lang kung ano yung data type ng variable. Okay? Then, pag set type, pwede mong palitan yung data type mo. Kung kahit hindi na kailangan na, kunwari ito, integer, kinonvert niya, sinet type niya yung variable to integer, hindi na siya gumamit ng int val. So, okay lang yun. Tapos, yun, may checking ulit. So, dito, run natin yung code. Yan. So, mapapansin nyo, variable natin is 1, 2, 3, 4 na string. So, dito, before conversion, chinek nyo yung get type, yung variable using get type. So, ang return is string. Tapos, yung value is 1, 2, 3, 4. Then, nag-set type siya na pinalitan niya daw itong variable nito ng data type to integer. So, automatic integer na to. Tapos, nagka-after conversion checking, chinek niya gamit yung get type. Ang binalik niya is integer 1, 2, 3, 4. So, nasa inyo yan kung anong gagamitin nyo. Kung ito is strval, intval, floatval, boolval, or itong set type. So, isang set type parang isaan na siya. Okay? One syntax na. So, kunyari, palitan natin tong boolean. Yan. So, pag nireturn natin, nirun, yan. So, value niya is true. Okay? Paano pag, pag 0. Okay. So, dito, string siya. Tapos, ang value niya is 0. Tapos, kinonvert natin to boolean. Automatic, itong 0 na empty na string,
Pag sa PHP is equivalent to false, okay, equivalent to empty or false, kaya ang output nito is false din. Okay, so yun yung use ng set type. So may kasama siyang pwedeng checking yung get type. So yun yung sa natin sa part 4, yung type conversion. So next natin na sa part 5 is yung naman, yung date and time. So kukunti lang din to, so pero ihiwalay na rin natin. So proceed na lang tayo doon.